barangay chairman and yung sagot ng panlungsod in asking for 3 seats for Cotabato City. Common kami doon sa aming kahilingan na dapat mabigyan ng 3 seats ang Cotabato City. Una, dahil qualified naman in terms of population. Pangalawa, considering that we are the regional seat of government now, inaasahan namin na makukumpleto yung aming representation sa Parliament. Sir, ilan po sa niraise po? Unang-una kasi kung titingnan mo yung kanilang proposal, ang kinonsider lang is contiguity. So hinati sa Sinsuat Avenue yung 2 districts. Sa tingin natin, may mas maganda pang formula na pwedeng gamitin para ma-compute natin yung distribution ng mga barangay sa Cotabato City. Hindi ko lang siguro maibibigay muna ngayon yung aking official stand ng distribution ng barangays. Pero sa tingin ko, kinakailangan din natin i-consider that Cotabato City is composed not only of, we may be predominantly Muslim now because mas maraming Muslim ang nakatira ngayon sa Cotabato City, but we have to consider yung non-Muslim representation. So I think proper din yung position ni Councilor Popoy Formento na napag-usapan na namin in the past. Siguro yung Rosary Heights pwede natin gawin isang district. No? That's just one of the things that we want to consider in coming up with our official position bago mag-deadline on February 2. Pero sa tingin niyo, Mayor, positive naman yung tugon ng PTA dun po sa propose natin na 3 districts? Well, according to one of the members of the parliament, it's difficult to make amendments, no? Mga proposal na nakasalang na ngayon. But, nanggaling din ako sa isang legislative body. Sa tingin ko, may paraan pa naman. Kung titingnan mo, based on merit, may merit naman yung hinihingi ng Cotabato City na magkaroon kami ng 3 seats sa parliament. Okay, gusto mo executive order. Mayor, maisingit lang po namin. Nagpalabas po kayo, una, yung executive order doon po sa curfew, then the following is yung exec number 4, which is the hindi miyembro ng uniform personnel, no? Yung mga hindi uniform personnel, talagang magkakaroon tayo ng restriction. So kinakailangan na nilang maganda ng kanilang mga papeles, ipakita nila kung may PTC sila, then they may carry. No? Pero kinakailangan malaman natin kung sino-sino itong may mga PTC sa Cotabato City. So yung ating mga random checkpoints ay mag-check ng mga papeles ng mga taong mahuhulihan o makikitaan ng mga na nagmamayari ng baril. No, hindi rin natin inaagaw dito yung kapangyarihan ng PNP na mag-issue ng permit to carry. Pero ang atin lamang dito ay kinakailangan siguro for everybody's protection and security ay ma-check natin sino ba talaga mga legitimate gun owners sa Cotabato City. Kasi kung titingnan mo ang record ng PNP, more than 2,000 lang yung legitimate gun owners sa Cotabato City. Pero base sa ating intelligence reports at reports na ating natatanggap din from the law enforcement, mas marami dyan. In fact, mas sobra pa sa doble yung dami ng mga may armas sa Cotabato City. So kailangan natin ma-address yung concern. And I think hindi naman siguro dapat mangamba, lalo na yung mga legitimate gun owners. How about po yung mga hindi naman po taga Cotabato? Pasok sila ng Cotabato City, i-check natin kung meron. Pag natamaan sila sa random checkpoint at wala silang mga papeles, kinakailangan, bibigyan naman sila ng time to produce documents na magja-justify ng kanilang pagdadala ng baril. Otherwise, appropriate cases will be filed. Member po ng task force ang ating city prosecution. So we are hoping na mas mabilis kung may mga kaso man tayong ipapay. How about sa mga security escorts po? They need to seek, meron kami binibigay na parang certification coming from the Office of the City Mayor. Basta may maipresent lang na kaukulang papeles. Yung license to own firearms, and then pangalawa, yung kanilang permit to carry if they're allowed to, if they are given such. Now without permit to carry, we will not allow anybody without PTC to carry their firearms na nag-iikot sila dito sa Cotabato City. Mayor, mahigit 1 linggo na po natin na ipapatupad yung curfew hours sa Cotabato City. Ano po yung positive po na outcome nito ngayon? So far, so good. Wala masyadong violators at yun ang ating kinatutuwa. Ibig sabihin, na-appreciate naman nila yung ating ginawang reimposition
ng discipline hour. In-extend natin from 10:30, ginawa natin 11:30 para suporta na rin natin doon sa mga negosyo na umaasa sa kanilang kita sa gabi. And generally, nag-ikot naman tayo sa mga establishments na nag-ooperate sa gabi, sa City Plaza, sa barbecue stand, and yung mga palamigan na nag-open sa gabi, wala naman silang objection doon sa ating discipline hour. So this will continue until siguro pagdating ng December, our intention is to lift it para ma-enjoy ng ating mga kababayan yung mga preparations natin for the holiday seasons. Mayor, kumusta na po? Ano na po yung status ng Mega Market? Well, we are hoping that by the end of this month, yung ating mga vegetable at fruit vendors ay may pasok na natin doon sa matatapos na portion ng Mega Market. Dahil tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang retrofitting. Hindi natin pwedeng ipagamit yung ibang portion na hindi pa natatapos yung retrofitting dahil baka maging risky doon sa ating mga vendors. But there will be around 750 vendors na maipapasok natin hopefully bago mag-end ng buwan o pinaka-late siguro mga second week of February. Mayor, yung mga illegal terminals dito sa city, kamusta? We've already started operating on them. No? Sa pangalan pa lang kasi dati na illegal terminal, dapat bawal na. At ang masaklap niyan, naglilipa na sila dito sa Cotabato City. Even yung mga walang prangkisa ay doon na rin nagti-terminal. So yan yung ating lalansagin through the task force against illegal terminal. Paano yung mga tricycle from Sultan Kudarat? They will not be allowed to get inside. No? Ang papayagan lang natin, pag may karga silang mga paninda papuntang Mega Market, papasok sila, pero hindi na sila pwedeng bumiyahe sa loob ng Cotabato City. Exit agad. Exit agad sila. Okay. Mayor, pwedeng pumick up ng yes, pasayro hindi na sila pwedeng pumick up ng pasayro from city. Siguro, pag nagkataon na palabas na sila at may pasahero pa uwi ng Sultan Kudarat or Sultan Mastura, wala naman problema. Pero kung mag-iikot sila sa Cotabato City para pumick up ng pasahero, bawal na po. Talking about infrastructure, Mayor, kumusta po yung Quirino Bridge? Ano po update? Well, that is a national government project, no? DPWH national na nag-implement yan. Nung nag-umpisa sila last year, ang usapan is matatapos ito ng August 2024. So we are hoping that at the rate things are going at the Quirino Bridge retrofitting, matatapos ito by August 2024. If not, our agreement is for them to explain to the public bakit magkakaroon pa ng delay kung sakaling ma-delay. Mayor, yung flood problem po dito sa Mother Barangay, Rosary Heights. Lalo na particular na po yung dun sa likod po ng yung sa... We resolve that problem. Ano? Ang problema lang kasi natin itong Sinsuat Avenue, dapat DPWH ang nagmamanage nito eh. Pero nung nakita natin na pwede natin solusyonan, ginawa natin ang paraan yan, we just informed them na aayusin namin yung drainage. Pero mukhang bumabalik pa rin kasi yung basura coming from all over doon bumabagsak dahil low-lying area siya. So sa ngayon, ang solution na kaya lang natin gawin ay operate ulit ng ating declogging team and then para maibsan yung pagbaha sa Sinsuat Avenue. Mayor, katanong ko lang po, Mayor, kung gaano po kahalaga or ano po yung advantage ng creation ng about districts, about barangay? Well, it's very important, no, dahil yung representation una, pangalawa, distribution ng project and resources siguro mula sa Bangsamoro government. What about yung disadvantage nito? I don't see any disadvantage. Okay. No? Sa ngayon, ang tinitingnan lang natin is medyo may ay hinihingi pa tayo na gawing 3 instead of 2 lang yung legislative district sa Cotabato City, Parliament. Mayor, lastly na lamang po na